Sige po ma'am, ano po yun ma'am? Na-hold yung pag-deliver sa yung package dyan sa address ninyo. Pero ano? Apo, bakit po ma'am? Ba't po na-hold yung package? Meron mo kasi siyang hindi nibayaran niya. Custom tax po, 32,000 sir. So, kailangan mo mabayaran mo na yung tax na yun bago mo ma-deliver. 32,000 ma'am na custom tax? Oo. Parang napakalaki naman po yata niyan ma'am. Ano po ba yung i-deliver sa akin? Ay, hindi ho namin alam yung loob, nasa loob nun sir. Kasi bawal ho namin buksan yun. Ganun po ba ma'am? Anong agency or company po yan ma'am? Ship Cargo Way. Ship Cargo Ways. Nasa custom po siya mismo. Oo. So ano po yung dapat gawin? Ayun nga ho, mabayaran mo na yung tax bago ma-deliver. Napakalaking tax naman yan ma'am. Anong klaseng package yan na may 32,000 cash na babayaran? Oo. May ganung package po ba? Oo. Ano kaya nilalaman yan ba? Mga uto sir, yung iba po mga 48 po yung binabayaran eh. Ganun po ba? Oo. So kung hindi po yan mabayaran kagad, ano po mangyayari sa package? Kaya naka-hold lang ho siya. Pero mas ina-advise po na mabayaran agad yung tax para ma-deliver na rin. So kung babayaran po, kanino ko naman po babayaran? Pwede po sa bangko or GCash mo. So kanino ko po ipapangalan? Ito dito, billing department. Ano pong pangalan ma'am? Kung magbabayad ho sa ako, bibigay yung details. So ganun po ba? Sino po ba kausap ko ma'am? Bella ho. Ano pong buong pangalan? Santos. Bella Santos. From ano ma'am? Ng anong company? Ship Cargo Way. Ship Cargo Ways. So, hindi basta-basta yung hinihingi nyo ma'am na 32,000. So, paano po kaya yon? Ay, hindi ho namin alam sir. Basta kailangan humabayaran mo na yung tax. Sabihan nyo na lang din mo yung nagpadala. Ganun po ba? Ang problema, di ko naman kilala yung nagpadalang yan. Kaya nga po nakakapagtaka bakit napakalaki ng shipment na babayaran ko. Hindi nyo ho kilala. Eh, paano ho napunta sa kanya yung mga details ninyo? Yun nga ma'am, may nag-ano lang sa akin dahil meron nga daw siyang gustong ipadala sa akin. So, sabi niya, ibigay ko yung details ng ko, papadala niya ako ng package. Hindi ko naman alam na ganyan kalaki ang babayaran ko para lang makuha ko yung package na yan. Ay, labas na ho kami dyan, sir. Mag-usap na lang ho kayong dalawa. Okay ma'am, sige po, ganun na lang. Basta ko sakali po, i-set na lang po natin yung billing kung paano. Pero hindi po ako makakapangako kagad na may lalabas ako ng ganyang kalaking pera. Oo, sabihan nyo na lang ho siya. Sige ma'am, ganun na lang po. Maraming salamat po sa tawag. Okay. Sige po. Ma'am, ako yung tinawagan niyo po kanina. So ma'am, kung ipaprocess po natin, pwede pong kami ang kukuha dyan ng mga yung pinadala po sa akin. Kayo ho, may kukuha. Saan nyo na lang pinayos? Bakit ma'am? May delivery pa po ba? Ako, binayaran ako yung nagpadala sa inyo. So yung ibig sabihin ma'am, binayaran niya po yung delivery tapos merong charge sa akin. Ako, sabihin nyo na naman talaga binabayaran yung tax. Ibig sabihin po ma'am, tax lang po yung babayaran ko. Okay. So kung ano ma'am, pwede i-GCash na lang. Ako, nagpapagalit din naman po kami. I-send nyo po sa akin yung GCash number ma'am para kung sakasakali po, isi-send ko na lang po sa inyo kung paano ko papadala yung 32,000 na hinihingi nyo. Magbabayad na po ba kayo, sir? Opo ma'am, para po at least ma-process na po kung talagang ipapadala na, di sayang naman po. Oo nga po, sayang din po kanina. Oo. Sana, baka naman. Opo, kasi habang po tumatagal, sayang po yung package ko. Hindi ko nga po alam kung ano laman yan, pero
Nakakapagtaka lang po kasi napakalaki naman ng babayaran kong anong tawag nun, tax, opo, na tax. Na hindi ko naman alam. Pumalay nyo man, baka yung halaga niyan, wala mang 100 yung nasa loob. Tapos 32,000 yung delivery charge ko. Talaga o kaya 15 pinabayaran. So, ako nga, isend nyo na po muna yung GCash number, ma'am, tapos para makaklaro na natin, makapunta po ako sa, anong tawag nun? Sa ano baka sa 7-Eleven kung pwede siya, or... Pwede naman po. O sige ma'am, kung sakasakali po at least ma-process na po kung paano natin ipapadala yung pera. O sige ma'am. Kung sakali ma'am, napadala po ngayon, kung nang tawag na bukas din po mapapadala yung package ko. Opo, may inuho sana po kaninang umaga. Pero sige sir, send ko na lang po yung details. O sige ma'am, i-send nyo po, tapos kung pag po napadala ko, tawagan ko kayo mamaya, at least malalaman po natin kung mapaprocess na kagad. Kasi oras na rin po eh. Habol lang po tayo sa 7-Eleven nito ma'am. Sige ha, sige. Okay ma'am, maraming salamat po. Hintayin ko na lang po yung number. Okay. So ayan po mga kapari ko, binigay sa atin yung GCash number ni yung gusto mag-scam sa atin ng 32,000 na si Angelica Vicente po. May number na 0905-248-1415. So padadala ko daw po yung 32,000 sa account niya. Sabi ko, sige, try natin na maka-connect tayo sa 7-Eleven, kaso pinaasa lang po natin sila na mag-aano tayo sa 7-Eleven, pero hindi totoo. So ngayon po na tumatawag ako po sa kanila, naka-offline na. Una, naka-text ko muna siya. Sabi niya, anong tawag nun, text na lang. Ayaw na niya po sagutin yung tawag ko. So ngayon, dalawang beses ko siya tinawagan, is naka-offline na po yung cellphone. So ipopost natin po yung mga naging conversation namin about tawag, tsaka yung text, tsaka yung number na ginagamit nila, at yung pangalan ng GCash account nila, para po maging aware yung mga ibang tao about sa panlulokong ginagawa nila. So abangan po natin, i-upload natin yun sa YouTube. I'm talking about the